Good morning! Magandang umaga sa ating lahat! Today ay ang part 2 ng aming spring breakaway. Ang ganda nga ng sunrise sa umaga. Kaya naman, lumabas ako saglit para lang hapin ang masarap na simoy ng hangin ng umaga. Nakakamiss tuloy ang sarili kong lungsod sa Pilipinas, ang Baguio City, dahil parehong-pareho ang klima dito lang lalo na sa buwan ng Pebrero. Napakalamig talaga pero masarap lang hapin. Sa araw nito ay papasyalin naman namin ang Bearizona. Ang parke ay sinimulan ni Sean at Dennis Cassie na ang mga magulang ay nagtatag ng Bear Country, USA. Pinili nila ang Williams bilang lokasyon para sa kanilang sariling parke dahil umaasa silang magkaroon nito ng mataas na trapiko dahil sa matatagpuan nito malapit sa interseksyon ng I-40 at SR-64 na humahantong sa Grand Canyon National Park. Ang parke ay mayroon ding angkop na klima. Nagkakahalaga ito ng $15 million sa paglikha. Ang konsepto ng zoo ay inaprubahan ng lungsod noong Hulyo 2009 at binili ng mga Cassie ang ari-arian noong Agosto. Nagsimula ang paggawa ng mga kalsada noong Oktubre. Naganap ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng parke noong Mayo 22, 2010. Dinaluhan ito ng Williams Grand Canyon Chamber at Commerce at ang alkalde ng Williams na si John Moore. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang parke ay nanatiling bukas na may karagdagang mga hakbang sa pag-iwas para sa mga bisita upang maiwasan ang pagkakaroon ng virus. Ang mga hayop na makikita dito ay kinabibilangan ng Alaskan Tundra Wolf, African Wild Asno, American Badger, American Bison, American Black Bear, Arctic Wolf, Bobcat, Tansong Babo, Burmese Python, Asno, Jaguar, Javelina, Mule Deer, North American Beaver, Porcupine, River Otter, Prairie Dog, Pronghorn, Raccoon, Elk at kambing sa bundok. Ang Harris Hawk, Limestone Turaco, Black Vulture, Red-Legged Seremia, Fine-Neck Fox, Crested Porcupine, at napakarami pang iba. Ito ay mga hayop na makikita sa pamamagitan ng palabas at presentasyon. Misyon nga na itaguyod ng parking ito ang konserbasyon at pangangalaga sa pamamagitan ng hindi malilimutan at pang-edukasyon na pakikipagtagpo sa North American wildlife sa isang natural na kapaligiran. Una ay ang drive-thru. Iniimbitahan ng Bearizona ang mga bisita na magmaneho papunta sa pinakamalaking Ponderosa Pine Forest at saksihan ang mga hayop sa natural na tirahan. Lahat mula sa kanilang sariling pribadong sasakyan, magmaneho ng maraming beses hanggat gusto mo bago umalis sa parke. Magmaneho sa ilang Arizona habang tinitingnan ang iba't ibang koleksyon ng mga hayop sa North American mula sa ginhawa at kaligtasan ng iyong sariling sasakyan. Tara, pasyalin natin ang ilang hayop na makikita mula sa ating pagda-drive-thru.
Pagkatapos ng pag-drive-thru na bahagi ng parke ay walk-thru naman, kung saan nagaganap ang lahat ng palabas at pagtatagpo ng mga hayop. Meron ding Berizona Barnyard, petting zoo at isang mineshaft experience na naglalaman ng ilang nocturnal na hayop pati na rin ang ilang nakakatakot at gumagapang na critters. Ang exhibit na ito ay may napakatangi-tanging tampok kung saan ang mga bisita ay maaaring maglakad papunta sa isang kuweba na magdadala sa isang malaking viewing glass ng yungib ng mga oso. Nakakatuwa nga ang mga hayop na ito. Mga bata lang ang binigyan ng pagkakataon para magpakain sa kanila. Pero ako binigyan din ako ng pagkakataon kaya grinab ko na rin ang opportunity para pakainin sila. There you go. Hindi na common ang mga ahas na ganito kasi marami naman sa Pilipinas ang nag-aalaga ng ganitong ahas. Kaya lang, first time ko rin lang makakita. Parang yung mga hayop dito ay antok na antok ang lahat. Kasi nga anong oras na, parang tanghali na. Parang ito yung oras na sila ay tulog. Punta na kayo sa Baluarte. Ano yung tiger? Fake lang ito eh. Hindi, gumagalaw girl. Gusto ko yung damit na yan. Busog na busog yan. Hello, ano pangalan niya? Marami nga kaming na-encounter na animals dito. Pero kung ikaw ay nauuhaw naman, meron din naman silang Canyonland Restaurant na kung saan nag-aalok sila ng iba't ibang produkto ng inumin at special na cocktail. Available din ang full bar service nila at nakakamanghang tanawin ng jaguar exhibit mula sa upper at lower patio. Meron din silang grill na kung saan nag-aalok sila ng outside deck dining at nagtatampok ng stadium style ng mga paborito tulad ng hotdog, warm pretzels at cheesy nachos. Yan kasi ang mga common na kinakain nila dito. Pero syempre, Pinoy tayo kaya kami nagbaon kami ng aming paboritong Filipino foods. Nanood din kami ng mga presentasyon at palabas ng mga hayop. Ito ay nakakamangha talaga at napaka-cute na mga hayop na ito. Sobrang na-train ang mga ibon at iba pang mga hayop. Kaya in-enjoy din namin ang manood. So you guys can hold your arms out nice and high, just like this. Wow. Hindi mo rin mararamdaman ang pagod dito dahil nakakamangha nga naman talaga ang kanilang mga pinagmamalaking hayop. Ay, sobrang napakaganda ng experience ng araw na ito. Nakakapagod maglakad pero napakagaan sa loob at nakaka-relax sa isip. Nalilimutan mo ng saglit ang mga problema at mga bigat sa loob. Kaya naman, bago nga kami umuwi, ang naglakad-lakad muna kami sa kanilang plaza at pinasyal naman namin ang kanilang mga historical establishments. O ano, dito na nagtatapos ang aming spring breakaway dahil bukas may pasok na kami. Balik-balik na naman sa work at ilang buwan naman ang paghihintay bago ang pagre-relax. Paalam, salamat sa panonood!